parang mas nare-renew yung relationship, nare-renew yung connection, and mas nare-realize nyo kung gaano nyo kamahal yung person, and ganun din sila nare-realize nila kung gaano nila kayo kamahal. And in your case, ganun yung nangyari sa inyo mga kapiksi. Parang napatawad nyo na yung isa't isa, napatawad nyo yung person nyo, and kung kayo din may kasalanan sa kanila, parang napatawad din nila kayo, and parang mas strong yung relationship nyo right now. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ano ang nararamdaman niya sa'yo. Feelings reading mga kapiksi, para makita nyo kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So tingnan natin guys kung ano yung mga influences sa love life nyo mga kapiksi. So meron tayong Ice Queen energy guys, pwedeng ikaw ito, pwedeng ito yung specific person mo, pero feminine energy mga kapiksi, medyo malamig, no? Pwedeng malamig yung trato sa'yo ng person mo mga kapiksi, or pwede rin na hindi siya expressive, kasi meron talagang ibang tao guys na aminin natin, hindi sila expressive, no? Hindi sila masyadong ma-I love you, hindi sila masyadong ma-text, hindi sila masyadong ma-communicate ganyan, pero it doesn't mean na hindi nila kayo mahal. Ibig sabihin, ganun lang talaga, pwedeng ganun talaga yung personality nila, or pwedeng ganun kasi sila lumaki, no, sa environment na kinalakihan nila. Merong ibang household mga kapiksi, no, na hindi nagsasabihan ng I love you ganyan, hindi nila narinig yon sa mga magulang nila nung bata pa sila ganyan, kaya hindi rin nila alam kung paano ine-express sa ibang tao. Meron namang ibang household kagaya sa amin, no, sa loob ng bahay namin talagang I love youhan, pati sa mga anak mga kapiksi, no, talagang parang kumbaga parang maturuan, no. warm yung expression sa loob ng bahay namin. So may mga ganong household na mahilig mag I love you, meron naman iba na hindi talaga, okay? So kaya kung naririnig nyo, kung palagi kayo nanonood ng mga videos ko, diba, sa ending ng videos ko palagi ako nag I love you sa inyo, because ganun ako eh. Okay, ganun ako. So yeah, pero merong ibang tao na hindi talaga, and yung iba sa inyo maaring ganyan yung na-experience nyo right now. And for some of you guys na nararamdaman natin na parang merong obstacle sa inyong kasiyahan ng iyong partner or specific person, or baka naman yung iba sa inyo kailangan nyo lang mag-spend ng time together with this person para mawala yung mga balakid nyo sa relationship. Sometimes kasi kapag hindi na masyadong lumalabas, hindi na masyadong nagkakausap, nagkakaroon ng emotional detachment, di ba? Pero the moment na mag-date ulit, lumabas ulit, mag-travel ulit, nawawala yung mga balakad sa relationship. Parang nare-renew yung relationship. So baka kailangan nyo lang lumabas ng person mo, have fun, ganyan, nood ng sine, date, ganyan, para mawala yung matunaw yung mga balakid sa relationship nyo, or di kaya naman ay mag-travel kayo kung meron kayong budget and kung meron kayong panahon mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling na naka-resonate kayo dyan. Tingnan naman natin yung mga energy sa inyong sitwasyon na pinagdadaanan, Pisces. So meron tayong poker face dito. Ito, no, parang parehas na tong energy na to, na parang hindi mo maintindihan sa kanya kung anong nararamdaman niya. Hindi mo alam kung galit ba siya, sweet ba siya sa'yo, mahal ka ba niya, o hindi ka ba niya mahal. Parang ganun, no? Parang unreadable, parang guessing game, ganyan, kayo sa person nyo. Etong runner na to, parang feeling ko, ito yung fear ng person mo na this may be the reason, hindi naman sa running away, pero this may be the reason kung bakit parang
poker face yung person mo, at saka malamig kasi parang takot itong person mo sa rejection, mga kapiksi. Kumbaga parang takot siya na ipakita talaga kung ano yung nararamdaman niya, not because hindi niya kayo mahal, pero kapag binigay niya yung lahat and siya naman yung masaktan, yun yung iniiwasan ng person mo, yung siya yung masaktan, mga kapiksi, kasi parang hindi niya kaya if ever na siya yung maiwan, siya yung ma-reject, siya yung mawalan, mga kapiksi. Okay, pero nakikita natin na ever devoted yung person mo. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, hindi porket hindi kayo sinasabihan ng I love you is hindi kayo mahal ng person nyo. The fact na your person is still with you, ibig sabihin, they still love you, mga kapiksi. Okay? Palagi nyo isipin guys, the fact na umuwi pa rin sila sa inyo, kasama pa rin nila kayo, mga kapiksi, kahit na hindi yan nagsasabi ng I love you or nagte-text ng I love you, they are still choosing you. And if they are still choosing you, they still love you, mga kapiksi. Meron pa yung attachment, meron pa yung pagmamahal, mga kapiksi. Kasi the moment na tumalikod na yan, umalis na yan, yun na, game over na. Okay? So, kaya yun nga guys, no, wag nyong lagyan ng mga negative na meaning yung mga bagay-bagay kung ayaw nyo mag-suffer yung relationship nyo guys. Minsan kasi hindi lang mag-reply, hindi lang mag-text, ay naku, hindi mo na ako mahal, o diba? So the more na magbigay kayo ng ganong negative assumptions, no, tinatanim nyo yan sa subconscious mind nyo, ina-accept nyo siya as truth, yan talaga yung magre-reflect sa relationship nyo. Okay? So wag ganon guys, kasi sinisira nyo lang yung relationship nyo. Tingnan natin kung anong ganap sa relasyon nyo or yung nararamdaman ng person nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto nyo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto nyo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course guys, kasi sobrang ganda talaga nyan. And good news mga kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon guys, meron tayong Christmas sale. Magbibigay ako ng 10% discount mga kapiksi, plus 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course guys, from December 1 to 31. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito guys, Pisces kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung feelings energy mga kapiksi. Ito yung positive and negative energy. Meron tayong presence dito ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring earth element yung person mo, or maaring silang may ganyan sa kanilang natal chart. Ito guys, nakikita natin na nagkaroon ng betrayal issue dito sa relationship nyo, pero I'm sensing na this is more on past energy. Ibig sabihin mga kapiksi, pwedeng nangyari na to sa past nyo ng person nyo. Pero the way I see things here, parang nagsimula ulit kayo nitong person mo, and parang nagkaroon ng acceptance and forgiveness mga kapiksi, and parang na-renew nyo yung inyong relationship. So sometimes ganon, kapag kahit na sabihin natin may betrayal issues, nagkakaroon ng mga pambebetray sa relationship, minsan nangyayari talaga yon. Pero there are cases na sa relationship nagkakaroon ng second chances. And kapag nagkaroon ng second chances, parang mas nagiging, parang mas nare-renew yung relationship, nare-renew yung connection, and mas nare-realize nyo kung gaano nyo kamahal yung person, and ganun din sila nare-realize nila kung gaano nila kayo kamahal. And in your case, ganun yung nangyari sa inyo mga kapiksi.
parang napatawad nyo na yung isa't isa, napatawad nyo yung person nyo, and kung kayo din may kasalanan sa kanila, parang napatawad din nila kayo, and parang mas strong yung relationship nyo right now, at saka parang mas naging confident pa kayo, no? Kumbaga parang nangyari na yun sa inyo, kumbaga nangyari na, tapos parang hindi nyo nahahayaan na mangyari ulit, no? And parang parehas kayo na nagtutulungan ng person mo para mas maging maayos yung relationship nyo, yung second chance nyo right now. So hindi lahat ng relationship na nagkakaroon ng betrayal is naghihiwalay, mga kapiksi. There are cases na talagang nasisave yung relationship as long as lumalaban pa kayong dalawa, guys, okay? And dito nakikita natin na talagang may mga disappointments, ganyan, pero yes, pero still going strong. Alam niyo ba yung kanta ni Shania Twain, you're still the one I hope for, the only one yan, di ba, yung parang you're still the one, looks like we made it, yun, yung phrase na yun, looks like we made it, ibig sabihin, looks like we made it, na parang kahit na ano yung nangyari sa past nyo, kahit na may mga pagsubok, may mga trouble kayo, may mga betrayal kayo in the past, ganyan, may mga relationship issues, may mga disappointments, ganyan, pero you're still together nitong person mo, we're still together, still holding on, yun, grabe, sobrang channeled song sa inyo, yung song na yun, mga kapiksi, search nyo na lang, kay Shania Twain, you're still the one, yan. So, basahin nyo yung lyrics na yun, guys. Parang feeling ko yun talaga yung gustong mensahe na iparating sa inyo ni universe, na yung relationship nyo, as long as willing kayo na ipaglaban, walang bumibitaw sa inyong dalawa, magkasama pa rin kayo. At saka yung ito, ang maganda kasi dito, guys, parang tinitingala kayo ng person nyo kasi alam nila na naiintindihan nyo sila, okay? So, I'm sensing na there's a lot of respect yung person mo sa'yo, malaki yung respeto niya sa'yo, kasi especially kung pinatawad mo siya and binigyan mo siya ng chance, parang dun pa lang mga kapiksi, parang na-realize niya kung gaano ka halaga, ka-importante, na parang this is someone na hindi ko na ipagpapalit kahit kanino, because alam ko kung anong mawawala sa akin pag nawala itong person na to. So ganun yung kanyang thinking, mga kapiksi, ganun yung kanyang pag-iisip. So right now, this person, tinitreasure ka nito, guys, no? As in, super tinitreasure ka niya. Parang pwedeng hindi niya ma-express, kaya ito parang nanlalamig sa'yo, kasi parang nahihiya siya na hindi niya ma-express, kasi baka mamaya kung anong iniisip mo sa kanya, na parang maniniwala kayo sa akin, no? Pag sinabi ko mahal ko siya kasi nakagawa ko ng hindi maganda sa kanya. So nandun yung hiya sa kanya, this person feels embarrassed, at the same time this person feels guilty, meron pa rin guilt sa kanya, but this person loves you, mahal ka ng person mo, mga kapiksi, okay? Alright, and this person respects you a lot, guys, alright? So happy story ito, guys. I hope na naka-resonate kayo, kasi bihira lang bihira lang sa love reading yung maganda yung energy. Most of love readings na nakikita ko medyo sablay yung mga energy, so medyo kailangan yung i-work on yung self-love nyo, mga kapiksi, para gumanda din yung inyong love relationship. Alright? So comment down below, guys, i-mind nyo na to kung gusto nyo talaga ng harmonious na relationship, ng loyal na person, love na person. I-mind nyo itong reading na to, and i-claim nyo yung mga positive energies dun sa reading, mga kapiksi. Pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin, pampabalisa, pampamiss, pampabait, pampamahal, whatever. Pwede nyo i-combo-combo, guys, para makatulong sa relationship nyo. Libre lahat yan sa YouTube, guys. Kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin. Mag-send lang kayo ng email. Basahin nyo na lang, guys, yung mga comment success stories. Hindi ko na kasi masyadong na-share nowadays, pero sobrang dami ng positive na kwento dyan, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.